So, bakit nga ba puro Ford yung unit natin? So, ikukwento ko sa inyo kung bakit. So, nag-focus tayo sa Ford units kasi Ford ang pinakamadaling gawin na unit. Kala lang iba, mahirap gawin pero hindi. Advance kasi ang Ford. So, alpakan mo ng OBD yan, alam na natin sira niyan. So, tandaan nyo, hindi kami mechanic. Marami tayong katayap na mechanic. Pero di talaga kami mechanic. Pero meron kaming in-house na mga malulupit na mechanic. Pero kaya namin mag-diagnose at kabisado na rin natin lahat ng Ford models kahit mga Ranger at Everest. Basta Ford. So ba tayo nag-focus ngayon dito at gumawa tayo ng showroom more on Ford? Kasi guys, pag dumadami ang unit nyo, kunwari buy and sell ka ng kotse, no? Hindi ka po pwedeng maging jack of all trades. So hindi pwedeng lahat ng model ng kotse, lahat ng brand. Kunwari meron kang 50 pieces ng kotse. Lahat ng brands, lahat ng model, lahat ng year. Ang dami nun. Hindi pwedeng lahat master mo yun. Malabo yun. So maraming buy and sell na syempre ang gusto lang profit. So kunwari nakabili ka, kunwari ako buy and sell, nakabili ako kunwari ng gantong kotse. Kikita ako ng malaki. So ibibenta ko kahit hindi ko alam tong kotse na to. Hindi ko kabisado or basta alam ko na tumatakbo tapos malaki yung kikitain ko. So pwede ko ibenta. So pag nabili na to nung buyer, yung buyer, itong binibenta kong kotse na to, na winner, second hand yan eh. So, after magpirmahan, wala na yan. Wala namang warranty yung second hand na kotse. So, after paglabas mo nung garahe, biglang tumirik yung kotse mo, goodbye. Wala na yung balikan yun kasi it's used car. Ganun talaga yon. Ngayon, dahil hindi ko naman din alam yung binenta ko na yan at gusto ko lang din kumita, hindi ko alam yung brand na yan, hindi ko alam paano gawin yan, hindi ko alam kung saan mo dadalhin yan. Ang sasabihin ko lang sa iyo paggawa mo. Ewan ko kung kanino, basta paggawa mo. Kasi pati ako, wala rin ako idea dyan sa model niyan. Kumbaga, hindi ko naman ma-master lahat ng kotse. Kaya, nag-master tayo ng isang brand lang at alam natin gawin na kotse effort lang. So, dyan lang tayo nag-stick. Para elsewhere, kahit na after a year, kapag yung client na bumili sa amin, tumawag, may nararamdaman akong ganito. Kahit sa phone lang dahil every nuts and bolts nga yan, kabisado natin, sabihin natin, pwede natin silang tulungan sa ganito, ito gagawin mo, ito papalitan mo, ito diagnose mo, dito mo dadalhin. Kasi kabisado natin. And hindi tayo jack of all trades, the master of none. Kaya nag-focus lang tayo sa ganitong brand kasi alam natin gawin kahit ano mangyari sa kotse. Kasi love natin yung mga client. Di natin yan iiwanan sa ere kapag nakabili sila ng kotse sa atin. Kaya nga bago pa nila bilhin, pine-prepare na yung kotse, nire-repair na. Kasi lahat naman na mabibili mo sa market, malabo yung makakita na untouched yung makina, untouched yung ganito, untouched yung ganyan. Mas delikado pang bumili nun guys kasi kung untouched yan, hindi pa nagagalaw at naswertihan ka, edi sa'yo pa masisira. So bumili ka ng gawa na. Okay? So yan. Yan ang dahilan kung ba't nag-focus lang tayo sa Ford. Kasi, yung after sales namin ay importante. Pwede kaming magbenta ng ibang variety ng brand ng kotse or model. Pero hindi naman natin mamamaster lahat ng model ng kotse. Napakahirap po nun. Also, yung mechanic nun, kung different brand ang ibebenta mo, ang showroom ay different brand, iba-ibang kotse, iba-ibang model, iba-iba rin ang mechanic nun. Ang hirap po nun. Pero nga, kung greediness ka nga at gusto ko lang kumita at mag-profit, pwede naman. Wala namang problema doon. Yun nga lang, hindi ko alam yung tinitinda ko. So, di ba? Mas maganda kung yung product mo ay alam mo at kabisado mo. Parang kunwari in layman's term, taho. Kunwari yung product taho. So, taho lang naman yun. Nag-iisang taho lang na product yun. Paano kung pasukan mo yan ng ibang product? Kunwari yung nagtataho, nakita ko. Sabi ko, brother taho, mang taho. Gusto bang kumita extra income? So, ganito. Hindi lang taho pwede mo ibenta. Ito, bibigyan kita ng 49 pa na product. Maliban sa taho. Binigyan ko ngayon ako nung gamot. Kunwari, binigyan ko ng Robus. Binigyan ko ng Robus si Manong Taho. So, ngayon, ang tinitinda niya na, taho, saka Robus. Wala naman siyang alam dun sa Robus. Pero pag nabenta niya yun, may kita siya. Nabenta niya ngayon yung Robus, kumita siya. Hindi naman niya alam kung ano ang side effect at para saan yung Robus. Nagreklamo ngayon yung bumili. Sabing ganun, "Oy, Manong Tao, ano mo nangyari sa akin? Nag-init katawan ko.
Sabi mo sa akin, ano yung gamot sa ano yun, sa LBM. So si Manong Taho, wala na siyang matutulong doon. Sabihin ni Manong Taho sa'yo, punta ka hospital, pa-check up ka. Wala. So parang ganun. Kaya minaster natin, kumbaga, yung alam lang natin na branded, kaya rin natin gawin. Kasi kawawa naman yung nakakabili. If ever na hindi mo alam yung binibenta mo, hindi mo kabisado yung binibenta mo, paano mo sasabihin na okay yung binibenta mo kung hindi mo naman siya kabisado at hindi mo rin siya alam gawin, di ba? So ngayon, pag kayo bumili ng Ford sa akin, every bit na anong mangyari dyan, kabisado natin. So yun, yan ang kwento ng Ford, kung ba tayo puro Ford.